gaano kahirap yung isang Kristiyano kung paano ka mabuhay. Dahil nga po, nakasunod tayo eh. Kasama yan sa pagtitiisan natin. Doon sa mga bago nakikinig, ang hirap pala maging Kristiyano. Hindi na lang magpabautismo. Hindi po. Dahil kapag ikaw ay nagtiis, ikaw ay magkakaroon ng putong ng buhay. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Dahil, ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay sumunod sa Diyos, hanggang sa huli at ikaw ay nagtiis, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kailangan pa rin po natin magpabautismo, sumunod dahil yan ang utos ng Diyos. Matthew 28, verse 18 to 20. Yan yung advantage kapag tayo po ay nasa sumusunod sa Diyos. Kasama yan sa pagtitiisan natin. Kailangan natin magpatawad? Yes po. Dahil nasabi ng Matthew 24:13, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Tatapat ang magtiis yan. Ito po yung Matthew 24:13. Ang bakaw yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Dahil nangangaral ang ating Panginoon Jesucristo po ito eh. Yung iba hindi pa nabautismuhan. Ang sabi niya, sino mang tao na ibig sumunod sa akin, na magagawa sinabi ni Jesus, ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Sa Luke po yan, sa Luke 14:27, araw-araw mo pasanin yung cross. Tingnan mo, isipin natin kung gaano tayo, gaano kahirap yung pagtitiis bilang sa Kristiyano. Alang-alang sa pagsunod at sa buhay na walang hanggan na itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya tayo nagtitiis upang makamit natin ito. Kaya tayo nandito dahil sa utos. Huwag natin paubayan ang ating pagkakatipon. Yan yung dahilan kung bakit tayo nandito. Sumunod at makamit ang buhay na walang hanggan. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa. Ito yung isang Kristiyano, na kayo iniwanan ng halimbawa upang kayo magsisunod sa mga hakbang niya. Yan po, binigyan tayo ng pattern kung paano tayo mabuhay sa balat ng lupa. Dahil si Kristo ay, ang Kristiyano po, imitator ng Diyos. Ito yun, oh. Iniwanan tayo ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Kung ano yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo rito, ganun yung ating gagawin. Nilibak siya, kumanti ba siya? Nagpatawad siya. Halos patay na nga po siya dito. Halos patay. Pinatay nga po siya dun sa krus. Pinalimura siya, hinampa siya, minura siya. Ano yung ginawa ng kapwa mo sa iyo na hindi mo siya kaya patawarin? Yung ating Panginoon Jesucristo, pinakot ka. Tinadyakan, minura. Lahat na ng pang-alipusta nandito sa kanya. Pero ano sabi niya nung bago siya mamatay? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpatawad siya bago siya malagutan ng mundo. So kung ano man nagawa ng kapwa mo sa iyo, dahil Kristiyano pa, ito yung gawin mo. Magpatawad. Magpatawad. Para kanino to? Para sa amin? Sa mga preacher na nagsasalita? Hindi po. Para sa atin, upang makamit natin yung buhay na walang hanggan. May utos ba na dapat magpatawad? Basahin pa natin sa Ephesians 4:3 hanggang 32. Ang lahat ng kapaitan, kagalitan o yung galit, pagkakaalit at kadandalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Ang sabi si 32, magmagandang loob kayo sa isa't isa at mahabagin na magpatawad kayo sa isa't isa.
Gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Inutos, Ephesians 4:32. Para hindi nyo po makalimutan. ng Ephesians. Kailangang magpatawad. Ano sabi ng Ephesians 4:30? 4:26? Mga galit kayo, ngunit hindi. Basahin ko 4:26. Kayo'y mga galit. Sino ba namang hindi nagagalit? Abnormal ka kung puro ka lang ng tawa. Di ba? Kayo'y mga galit at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Hindi ka magalit eh. Hindi naman po ka na magalit eh. Pero hindi ka dapat magkasala. Bakit? Bakit hindi ka magkakasala? Huwag kang magtanim ng galit sa ating kapwa. Dahil, nakalagay po dito sa Galatia, kapag nagtatanim tayo ng galit sa ating kapwa, ito yung kahinatan ng mga taong patuloy na nagtatanim ng galit. Mahirap. Mahirap gawin. Kung punong-puno ng puot, galit, tampo, lahat na. Mahirap ibigay ito. Kung ang nasa puso mo, ito. Inggit. Mahirap ibigay ito. Kung papatawad mo ito. Dahil kung hindi po tayo magpatawad, ang sabi, at nagtatanim tayo ng galit ayon sa Galatia 5:20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, mga pagtataniman. Pagtatanim ng galit. Mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga idwa pananampalataya. Ang sabi sa 21, kapanagilian, paglalasing, mga kalayawan. At ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad sa pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay hindi magsisipagmana ng buhay na walang hanggan. Sayang ang pagpapagal natin. Kung dahil lang sa pagpapataw natin, hindi natin may bigay sa ating kapwa. Lalong-lalo na sa kapatid sa pananampalataya. Ito yung kahinatnan ng mga taong hindi magpapatawad. Para sa kaayusan. Kaya po tayo nagpapaksa ng ganito. Dahil po nasa sermon ako, kasama po ito eh. Way po talaga ng sermon yung ganitong pagsasalita. Ano ba yung utos sa atin? Ha? Ano ba yung utos sa mga Kristiyano? Yan po. Huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Ha? Yan ang utos mo sa atin eh. Meron po yan sa Ecclesiastes. Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 3. 3:12. Nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Yan ang utos pa sa atin. Huwag mapagod sa paggawa ng mabuti, gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Yan yung utos sa mga Kristiyano. Hindi ito. Hindi yan. Ang nakatanim dito sa puso natin. Bunutin natin yung galit na nariyan sa puso natin. Maglaan tayo ng puwang para sa pagpapatawad. Ang sabi sa verse 10, kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya, lalong-lalo na sa mga kapatid. Gumawa tayo ng mabuti sa kapatid. Ang sabi sa 11, tingnan ninyo kung gaano kalalaking titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. Wika ni Apostol Pablo.